Hello guys, dahil Friday ngayon ay Friday kahapon at ito yung mga pinagkainan nila ng Friday ng gabi kasi every Friday may bisita si Amo. Sunod-sunod na yata ito nagpabisita, parang walang awa sa katulong niya, nag-iisa lang ako. Pero panay pagbisita niya, panay din pagluluto. Okay sana, ang daming arte sa luto. Diyos ko mio. Ayan. Anong oras na? Pagkatapos nito, alas 10:30 na ng umaga. Tapos nito is mag-prepare na naman ako ng tanghalian nila. Tapos yung plantsahin ko, Diyos mio, kadami-dami, my goodness. Ayan. Yan yung mga pinagkainan nila kagabi. Ayan. So, abroad pa more. Laban lang ta. Sige na lang taglaban, ani. Watay kalaban. Yan, ewan ko. Tapos pagkatapos nito huhugasan, pupunasan ko, dadalhin na naman doon sa kabila, sa loob. Kasi nahiwalay itong kusina niya. Ayan, yung hugasin ko. My God, ayan. Kaya dami-dami. Ayan. So, ayan, maghuhugas ako ng pinggan kasi pagkatapos nito is prepare na naman ng tanghalian nila. Grabe yung amo ko. Tapos yung plansyahin ko, Diyos ko, 3 basket na. Tapos may sinampay pa ako. Tapos, Diyos ko, wala naman sanang problema. Sabi ko nga sa sarili ko, kawawa talaga yung susunod na katulong dito. Kasi ikaw ba naman, ikaw mag-isa, okay sana kung dito sila sa pagkain, matatapos na yung kontrata ko, wala talagang kape dito. Kailangan mong bumili ikaw kasi pag bumili siya mo ng kape, dinadala niya dun sa taas. Wala dito. Kaya minsan, pag wala sila, diskarte ako, kukuha ako dun. Kasi wala talaga dito, walang kape siya. Tapos, ang problema pa dito, wala siyang masyadong binibili ng mga pangluto na pagkain. Yung mga sauce, walang ganun-ganun. Kaya pahirapan talaga ako pagluto, dagdag stress sa akin. Yan, nung isang araw din, inis na inis ako. Yung nervous ko, umakyat sa inis ko. E, paano ba naman? Dati ang sinasabi niya kasi sa akin, unahin ko daw magluto yung kape kasi nangangamoy na sibuyas. So yun naman ang ginawa ko. Pagkatapos ko, ilagay ko doon sa loob, sa sala. Ngayon pinabalik niya kasi nga daw amoy na sibuyas at saka yung mga baso, pinabalik niya kasi amoy sibuyas. Diyos ko, nagtitimpi lang talaga ako. Ayoko lang sumagot kasi ayoko nang magkasagutan kami ulit. So, ang ginawa ko, nilipat ko yung laman ng kape sa kabilang termo. Tapos, yung mga baso binalik ko. Sabi ko, titingnan natin pag magreklamo to. Kasi hindi ko naman hinugasan yung binalik ko lang. Pinasok ko doon sa sala. Wala namang reklamo. Normal naman. Hindi mo talaga maintindihan yung utak ng mga Arabo. As in, grabe. Paano kasi patapos na yung kontrata ko? Siguro, napansin niya talaga na hindi na ako babalik, hindi na ako mag-renew. Kaya panay na siya magpabisita. Naku naman, wala ka. Ano lang makaya ko plansyahin, yun lang. Hindi ko na yung katawan ko kasi pagod na pagod yung likod ko, ang sakit-sakit na, tapos yung mga kamay ko, ito nga ako paggabi, nag-cramp siya. Hindi ko ma-galaw. Mother siya dyan. Tapos na yung plansahin ko, Diyos ko, ulang na lang ng star at Christmas tree na. Hindi talaga ako sa kanya. Problema ka pa kasi, hindi ako ng problema pag tanghali kasi tanghali ano naman kanin. Meron naman. Problema ko yung hapon. Kasi grabe. Ang dami kong trabaho. Dagdag stress pa. So, kaya sabi ko sa sarili ko nga,
Kawawa talaga yung papalit dito. Lalo na first timer yung kukunin na kapalit ko. Mahihirapan talaga kasi 5 sila eh. Sa'yo lahat, laba, plancha, linis, CR, tapos hiwalay pa yung kusina, tapos yung mga plato kailangan mo pang bitbitin papasok, kaya bigat-bigat. Yun. Tapos yung mga tubig na mga mineral water mula doon sa gate, iakyat mo doon sa second floor, yung walang elevator, ikaw yung mag-isa. Buti sana kung 3 piraso, 5 piraso, minsan nasa 40 na box yun. Kaya sabi ko na kawawa talaga yung mapapalit sa akin dito. Tapos, ano pa, walang pagkain. Steam. Tapos, wala naman sanang problema kung ano. Kaso, kularan kayo. Hindi na nga ako nagpapahinga ng 1 oras kasi ano, yung trabaho inaano ko, maglalaba pa ako, mamamalansya pa ako. Ang ganun, nasakit na ng mga pa ako. Pero tinis ko lang kasi patapos naman ako ng kontrata eh. Mga kalagitnaan ng Marso, tapos na ako. Kaya siguro napansin niya mo siguro na hindi na ako babalik. Kaya panay na nagpabisita, grabe. Walang awa. Di man lang niya naisip mo lang pakonsuelo ba, mag-isa lang yung natulong ko. Ano, hindi ako mapabisit. Hindi kagaya nung asawa ng kapatid niya na lalaki. Mabait yun. 2 pa katulong nun ha, pero hindi lagi nagpabisita yung mama niya. Tapos pagkakain niyan sila, hindi ako magluluto kasi nga wala lutuin sa hapunan. Pagkain niyan sila sa sala, mag-order yan, hindi yan magbibigay. As in, madamo. Yung mga anak niya parang kulang sa kain. Kahit nga kape, tinatago pa sa loob ng cabinet. O, ganyan sila, mga anak niya, parang kulang sa kain. Sabi ko sa sarili ko, sus, buti pa sa Pilipinas. So, yan, dami kong hugasin kaya. Binibilisan ko kasi yung oras, mag-prepare na naman ako ng tanghali kanina.